ETV Network Philippines give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization. Strictly non-commercial. ETV Network, dar gracias a la gente cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización, estrictamente no comercial. Maganda at pinagpalang buhay po sa inyo lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga panayam dito sa Bishop's Move tungkol sa Christian Moral Theology at Christian Moral Living, pamumuhay Kristiyano. Ito pong ating panauhin na si Joe Olorosissimo. Siya po, maniwala man kayo't hindi, ay pinuno ng isang computer school for the blind. Ang pangalan po ay Atrieve. Capital A, capital T, capital R, capital I, capital E, capital V. Atrieve. Computer School for the Blind. Kita nga po ninyo, paano mo na desisyonan na ikaw ay magtrabaho sa ganitong klaseng trabaho? Paano mo napasok ito? Isipin ko, magtuturo ng computer. At hindi lang magtuturo ng computer, blind ang tuturuan mo. At ito pa, blind ang magtuturo. Paano po yun? Paano mo na-desisyonan yan? Nung bago po ako na totally blind, nag-work po ako dati sa TV, susulat-sulat din po. So, nung sinabi ng doktor na, Jo, wala ka ng pag-asa, yun po yung nagtanong uli ako kay Lord. Sabi ko, Lord, paano? Paano ako magsusulat? And then, a week after, nakita po ni Tom sa TV ang announcement po ng Atrieve Computer School for the Blind, first time sa Pilipinas. So, the following day, talagang hinanap ko po yung station na and yun po, from being a student po, that was 1999, ngayon nga po, 2016, I was re-elected po as the president of Atrieve. So, napakalaking bagay po talaga na pag lahat ng didesisyonan mo ay ibinibigay mo sa Panginoon. Kasi sino po ba naman ang mag-aakala na talagang imposible po sa paningin na ang isang bulag ay mag-computer. Kasi tinanong ko na rin po yan, paano? And yun po. Ngayon po, I work from home as, official transcriptionist ng Philippine Olympic Committee. Ano, sabi mo, official transcriptionist ng Philippine Olympic Committee. Opo. Ay lalo nakagugulat yata yan. Opo. Pero ngayon nakikita ko, yung ating pinag-uusapan ngayon, talagang napakahalaga, hindi lamang na ang isang tao ay mag-isip, kundi madalas na nababanggit, nagdarasal ka. Nagdarasal. At ikalawa, kay lakas-lakas ng loob mo, napapansin ko ito, no? Sa pag-uusap natin. Tama po. Kay lakas ng loob mo na mag-asawa. Sabi mo na meron na siyang 4 na anak. Pinasok mo, kahit na may mga tumututol, may mga bumubulong, mga laban. Tama po. Ikaw malakas ang loob. Opo, tama po yun. Tama po. So, anong proseso pinagdadaanan mo para sa ganun ay makaabot ka sa tamang pagdedesisyon? Describe mo nga sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Katulad din po nung ibang mga tao na pag dumarating sa ganong pagkakataon ay may pinagdadaanan. Yung iba po, dumadaan sila sa anger, denial. Pasalamat po ako sa Panginoon kasi nung time na nangyari po sa akin dito ay nagsaserve na po ako kay Lord. So, ang tanong ko na paano ay sinagot niya kaagad. So, yung nadaan lang po ako dun sa denial na baka isang araw sabihin ng doktor, bukas makakita ka na. But, nung sinabihan ako na wala na akong pag-asa, yun na po yung pinanalangin ko yung magkaroon ako ng acceptance. I prayed for physical healing, but God gave me spiritual healing instead for me to
accept things, continue with my life, and move on. Yun po yung binigay niyo sa akin, spiritual healing. Pagkatapos na mga kaso na ganito, didesisyon mo, papasukin mo ba itong una, pag-aaral sa Computer School for the Blind at ngayon, pamumuno. Nung una po kasi ay computer lang talaga yung ino-offer nung estudyante pa lang po ako kasi yun lang naman po talaga ang nung founder na magturo talaga ng computer. But since ako po ay nami-meet ko yung mga ibang estudyante na katulad ko, yun nga, na-encounter ko sila na ang dami nilang pinagdadaanan. Matuto nga sila ng computer pero yung kanilang attitude towards life ay paano sila mabibigyan ng opportunity kung pagdating nila sa corporate world, masabi lang, oy bulag, tumabi ka nga dyan, ngungoy-ngoy ka na sa sulok, gano'n na lang ba yun? So, again po, I prayed po and I offered po yung na aside from the technical aspect po ng ay magbigay din kami ng merong spiritual sa mga estudyante. Yung parang personality development, tapos yung ayun nga po, yung tinatawag po namin na life skills workshop. Training. So, Workshop. ina-assess nila na nasang stage na sila. Minsan po, meron kaming estudyante. Asang stage ka na ngayon? Galit ako. Sabi ko, kanino ka galit? Sa kanya. Yung pala, galit siya kay Lord. So, yun po yung ipaprocess namin ngayon. Meron kaming, ako po, since ako yung nagbibigay, ang sinisimulan po namin doon ang landas patong Emmaus, yung Road to Emmaus. Napakaganda po kasi noon, di po ba yung kilala nila ang Panginoon, pero kasabay na nilang naglalakad, hindi nila kilala, hindi nila nakilala. Tapos, when Jesus broke the bread at binahagi, doon ko po nakita yung sarili ko na I need to be broken pala, to be shared. So, yun po. Yun po yung pinanghahawakan ko na everything na nangyayari po sa buhay ko, buhay namin mag-asawa, buhay namin pamilya ay kasama sa plano ng Panginoon para in a way, yung mga decisions na binibigay mahihirap pero talagang pagka binigay mo sa Kanya ay iaayos po niya. Mm-hmm. Yun nga po, nadagdagan pa nga po na naging kami po yung chair couple, diocesan chair couple ng PREX sa Rizal. We have sa diocese ng Antipolo. Opo, diocese of Antipolo. 70 parishes na po meron. 70, we have now 36 at 37 na may PREX. Yun po, nililibot po namin Talaga yan. po. At nakadagdag po sa aming kaalaman sa pag-aaral sa Panginoon. Nakapadagdag sa pakikipag-usap sa mga kapwa namin at yung mga nangangailangan pa ng spiritual, nangangailangan pa na kailangan matawag natin para po sa ating Panginoon na walang kaalam-alam, madagdagan po pa ang ibang mga nakakaalam, madagdagan sila at para po lagi po may tumatawag sa ating Panginoon at nagdarasal sa kanilang ikabubuhay. At tapos po, supong pasasalamat namin, yun nga po, yung huling pag-aaral ng pagbibigay po ng computer ni Jo sa Atrib, doon nga po dumating itong lieutenant na aksidente dahil po sa mina, yung pagsabog ng mina. Pakidagdag mo nga, Jo. So, sabi niya kasi, tinatanong ko po sila, ano yung lowest moment? So, ang lowest moment po niya, sabi niya ay, hindi na niya makikita yung kanyang anak kasi 22 days old pa lang po yung baby. And sabi niya, paano daw yon pag laki, hindi na niya makikita. So, nakarelate po ako doon, kaya parang niyabangan ko siya. Sabi ko sa kanya, ikaw nga, 22 days mo na, at least nakita mo, 22 days yung anak mo. Ako nga nang dumating sa buhay ko yung anak ko, hindi ko naman nakita. Ngayon, 15 years old na siya. Wala namang naiba Sabi ko, kahit hindi tayo nakakakita, pwede natin palakihin ng anak natin ng maayos na naayon sa panuntunan ng Panginoon. And yun po, nakakatuwa na when he delivered this speech po yesterday, ay
no, nung Heroes Day, ay doon sinabi niya po yung kanyang lowest moment at ngayon na siya daw po ay nag-aaral na dyan sa Atrieve. Minention po niya yun sa kanyang speech eh. Kaya natuwa po si President Duterte sa kanya, binigyan siya ng laptop at pag-aaralin po siya ngayon ng law. Abigas siya. Yeah, correct. Opo. Opo. Kaya hanggang ano po sila sa Atrieve, hanggang September, last week ng September po. Hanggang ngayon, nag-aaral pa ho sila. Ngayon po nandun sila sa ano na. Siya rin po nagbigay ng life skill training doon, ng workshop doon sa mga sundalong yun na may kapansanan sa mata. Paano ito sundalo? Bakit natamaan ng mina? Para lang malaman ng ating mga tagapakinig. Mina ba o ano? Mina. Yung chemical? Oh, siyempre, yung mga may mga ano yun eh, mga... Sa encounter how do you yata call that? nila with- Encounter nga, encounter. Yung mga sharpnel na pumasok. Yung katawan niya, yung braso niya may mga sugat-sugat, pero Last March healed lang na. po nangyari Healed and the president visited him. Sabi niya, 4 months siyang nagmumukmok dahil nga, yun nga po, hindi niya alam ang gagawin niya, hindi niya alam ang ano. So talagang nung nanonood po ako ng TV na nakita kong nakatayo na uli siya at punong-puno ng pag-asa, parang para sa akin po personally ay napakalaking ano po yun na merong isang tao na ayan na ano na sabi nga ni President, I will reinvent you. I really? I will reinvent. Oh, reinvent you. Sinabi ha? Yeah, sinabi. Sinabi niya doon sa kay Lieutenant. Lieutenant Jerome Hakuba. That's the name. Ayun. Yeah, that's the name. Yun po yung Sana sinabi. nakikinig sa atin si Lieutenant Oh, yes. Jerome. Ay, makakarating po kasi nasa school, nakaano pa rin po sila sa school. Sinusundo sila ng ambulance ng Biluna, tapos sinahatid. Kasi nakakonfine pa rin po siya. Nakakumpany pa rin po sila. Alam niyo, ang dami ko natututuan dito sa atin. Ngayon nakikita ko, para ka maging prudent, kinakailangan din meron kang malawakang pananaw. Yes. Opo. Iyo, sa inyo, ang nagdudulot ng malawakang pananaw, yung pananampalataya ninyo, nakikita ko. Ano? Nandun pa rin po yun palagi. Nandun pa rin yun. palagi. No? Nakakabit po yun. Lagi pong, hindi naman po kasi, ang sinasabi pong pagpipigil o yung decision, kasi meron po, halimbawa po, magbibigay lang po ako. Yung po isang kasama ko, nasaktan, gustong sumugod sa kaaway. Pero dahil hindi pala siya yung nasaktan, ang nasaktan yung kasama niya, gusto lang niyang didiretso susugod. Pero wala sa kanya yung pero nandun po yung pagmamahal. Yung po sinasabi ko, dahil niya gagawin yung pagsugod, dahil mahal niya yung kapwa niya na nasaktan. Pero hindi po basta-basta Pero nag-decide siya, nagkaroon siya ng pagpipigil. Oo, pagpipigil. Nandun yung pagpipigil. Yun. Nandun. So, ang prudence, kuminsan pipigilan ka, kuminsan Yes. pasusugugin Pasok. ka. Opo. Kanya hindi masasabing kinakailangan basta may pagpipigil ka lang, di ba? opo. Kinakailangan meron ka din namang lakas ng loob Yes. kung kinakailangan. Pero ang hanap kasi ng prudence lagi, ano ba ang tama? No? Correct. At kinakailangan meron kang matatag na paninindigan na ano man ang mangyari, ang tama ang aking gagawin. Ang Mangingibabaw. mabuti ang aking gagawin. Kung ang mabuti nangangulugang uurong ka, urong. Kung ang sa paghanap mo ng mabuti, sinasabing ang mabuti, hinahanap na sumugod ka, sugod. So, maaaring, at yan maaari mo lang malaman kung kino-consider mong mabuti. Hindi lang mga prinsipyo, kundi ang mismong konkretong sitwasyon ng tao. Kaya natutuwa ako, ikaw, Ang kabutihan. sa tulong naman ninyo, nagkakaroon ng, kung tawagin ni Pope, ito ay accompaniment. No, yung nasasamaan ninyo ang mga tao para sa ganun, makaabot din doon sa pananaw na inyo nang naabot, no? At hindi naman ninyo minamadali. Yung pinagdaanan, Yes. gusto ninyong maging kapwa manlalakbay. Correct. Ninyo sila. Ano ba ang huling mga
pananalita ninyo tungkol sa ating topic. Jo, ikaw na muna. Tayo po, ako, I consider myself po as lay, di po ba laiko, na naglilingkod. Pero sa paglilingkod talagang napakaraming, sabi nga may mga hadlang, sagabal, pero kung paano mo siya i-overcome as laiko ay nasa sa ating decision po yon. Lagi kong sinasabi na ang isang laiko, kapag naglilingkod, dapat siya ay may ngiti sa labi kahit nasasaktan, may galak sa puso kahit nahihirapan, at naglilingkod kahit may pinagdadaanan. Okay. Yun po. Ikaw naman. Opo, Tom. tayo po lahat ay may paglalakbay, laging naglalakbay at laging may nakakasalubong. Merong nakakasalubong na hindi maganda, merong kasalubong na maganda, pero laging nasa sa puso natin ang pagmamahal, ang pangangailangan ng bawat isa ng kapwa natin na nagmamahal patungo sa kabanalan at patungo sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa inyo, Tom at Jo Olorosissimo, mga magigiting at mga prudent na mag-asawa. Salamat po sa inyong sharing. Salamat din po. Salamat din po sa pagkakataon. El Most Reverend Teodoro Ted Cruz Bacani Jr. nació en Tuyo, ciudad de Balanga, Batán el 16 de enero de 1940. Obtuvo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de San José. El 21 de diciembre de 1965, fue ordenado sacerdote de la prelatura de Iva, ahora, una diócesis de pleno derecho, en la Catedral de Manila en Intramuros, Manila. En 1971, obtuvo su doctorado en Teología Sagrada de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma. Se desempeñó como vicario parroquial parroquial del Santo Niño Jesús en San Antonio, Zambales, 1966-1968, y parroquia de San Sebastián en San Narciso, Zambales, 1971-1976. De 1976 a 1979, fue sacerdote parroquial de la Parroquia de Santiago, y director de la Escuela de Santiago en Subic, Zambales. De 1979 a 1984, el padre Bacani fue sacerdote prestado en Manila como profesor de teología en el Seminario de San Carlos, donde se desempeñó como decano de teología, 1982-1983, y en la Escuela Loyola de Teología Universidad Ateneo de Manila, así como consultor teológico en la Arquidiócesis de Manila. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Manila, y obispo titular de Gauriana el 6 de marzo de 1984, y fue ordenado obispo el 12 de abril de 1984. Se desempeñó como sacerdote parroquial de la parroquia San Fernando de Digao en Paco, Manila de 1984 a 1996. Fue nombrado obispo de distrito del Distrito Eclesiástico de Manila en 1985, y obispo de distrito de Quezon City North y Caloocan en 1996. Con la creación de la diócesis de Novaliches el 7 de diciembre de 2002, fue nombrado su primer obispo y fue instalado formalmente el 16 de enero de 2003, pero más tarde renunció el 25 de noviembre de ese año. We have mainstream production people. Executive producer, Brother Ben Yalung. Supervising producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duran. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal,
Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord, Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo, Blessed Sacrament Parish, Talipapa, Novaliches, Quezon City. New Covenant Charismatic Community, Pandacan Manila, Life of Jesus Charismatic Community, St. James Parish Renewal Movement Ayala Alabang, Light of Christ Charismatic Community,